Okay, magandang hapon sa lahat. Ang time check po tayo, alas 3 ng hapon. Meron po tayo ditong Mio Sporty, pero ito po ay salty, mga sir, no? So, harap po yung may-ari. Ito po yung regulator ni sir, original po yan, no? 5TL, hindi po natin ginagalaw, hindi natin pinapalitan. Harap po yung may-ari. Binuksan ko yung motor, harap siya, pinakita ko niya sa kanyang charging nito. 12 voltahe, hindi po umabot ng 14, hindi ko po alam kung bakit. Okay po. Ngayon po, nung dumating po yung baterya, kabibili lang daw po ng baterya ni sir. Ang baterya na lang po sa kanya ay mga ilan yun sir? Mga 5? Mga 5 volts yun sir. So, harap po yung may-ari, pinakita ko yung charging ng regulator na to. Sir, ilan po yung charging po ng stock na regulator, sir? 12. Kahit i-revolution ko, sir? Mababa, di ba, sir? So, ngayon, pinakita ko na sa kanya, sa may-ari, yung after full wave, mga sir, no? After full wave, ang idle po natin ngayon ay 13 point. Ayan, mga sir, no? Nakikita nyo. Huwag nyo na pong pasinin yung tester natin, medyo maligalig po yan. Pero at least kahit pa paano, meron po kayong idea, no, sa voltahe ng charging, no? Bagong baterya, hindi po talaga to umaandar sa pusat kanina, no, mga sir. Patayin natin. On natin, talagang dumating to patay. Pusat natin, mga sir. Okay, yun, no. Umaandar na po sa pusat. Try po natin yung high rev. Idle po tayo, mga sir, 13.5 at high rev. Pagka po tayo nag-revolution, tingnan po natin kung magkakaroon po ng overcharge. Kasi po pagka nagkaroon po ng overcharge, lolobo po yung baterya ng motor ni sir, no? Ayan, 13.8. Check po natin, mga sir. Tingnan naman lahat. Maximum po tayo 14.5. Hindi po nag-overcharge. Wala po yung load, mga sir. Patay po ang headlight. Baka sabihin kaya hindi nag-overload, nakabukas po yung OSRAM na LED. Hindi po, wala po yan, no? Patay po yan. Testigo naman po yung mega nya, no? Tungkol no sa ating voltahe. Ba't namatay? Sinisinok po ba talaga to, sir? Kailan po huling nagpalinis ng karburador? Naglinis ng karburador. Mabigat, kanina pa to sinisinok, no? Pero wala man diferensya yung kuryente, no? Talaga sinisinok lang. Start uli natin. Baka muna mapanda rin. Talaga sinisinok lang. Ngayon, ibubukas natin yung headlight nya. Park light muna. Ito yung kanyang park light. Hindi ako may lagay nyan, siya may lagay nyan. Headlight natin, mga sir. So ito na si OSRAM. Ang complaint ng may-ari kanina, pag nagpreno daw ay nakurap yung headlight. Ngayon ipipreno ko, tignan nyo na lang. Sir, nakurap pa ho ba yung headlight, sir? Hindi na. Hindi na ho siya nakurap. Pag nga nagpipreno, hindi na ho nakurap, no? Tapos ang sabi, pag daw po nag-signal light, kukurap. Tignan natin. Pakisilip nga, sir, kung nakurap pa. Kasi kanina lobat pa eh. Ngayon kaya pinandar ko eh. Wala, sir, wala po. Wala na. Walang blink. Hindi na ako nagbi-blink. Kasi sabi niya, pag daw nag-signal light, makita. Pag daw nag-signal light, kasama yung headlight na nagsi-signal light. Okay, wala na. Wala na po, sir? Wala po, wala. Okay. So, dito po kayo sa gilid ng motor para po tayo sa interview. Tignan natin si motor, sayang gas. Okay na yun. Imis na yung tester na. Sir, magandang hapon po, sir. San Pedro Full Waiver po. Shoutout nga pala, boss Randel. Full waiver na San Pedro. Okay, so tatanungin natin si sir. Kayo po ang may-ari ng motor, sir? Ako. Oo. So, talagang hindi nyo na po ba nakayanan magtiis pa sa motor nyo dahil po laging lobat, tama po ba? Lobat, sir. Lagi po. Lagi boss, laging parang pagka nabiyahe ako, syempre, hindi ko naman pwede isang alang-alang yung pagmumotor lang, tsaka sa trabaho ko na rin, tsaka malayo.
Yan. Kaya dinala ko na kay Boss Randel, San Pedro. Full waiver. Tapos, ang sabi nyo pa kanina, sir, noong pong pinacharge nyo yung baterya, gumana po yung push start. Bali po, gumagana siya pag i-charge yung battery. Kaso pag tumatagal ng mga 4 na araw, low pa. Low ba talaga? Hindi na magamit. Sir, Halos parang lang. Yun ang po yung problema ko eh. Kaya dinala ko na. kaya dinala nyo sa manggagawa. Sa albularyo pala. Pero, sir, nakita nyo, original po yung regulator. Hindi naman napalitan. Hindi, yung original na inalis natin. Opo. Original lang Yamaha. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga boss, mga sir, no, first time ko to maka-encounter ng original na regulator, napakahina pong magkarga. Kaya ako sabi ko sa kanya, baka i-check ko lang yung wiring, baka may naglulus lang, baka may hindi nakarating na voltahe, kaya mahina magkarga. Wala ho talaga eh. Chinek ko talaga muna yung bagong motor, chinek ko muna bago ko ipuloy. Bakit? Ayaw kasi nang darating yung panahon na sisisihin ako ng may kanya, pwede pala. Kasi marami talaga na pwede yun. Pwede talaga, pwede. No? Paano sinabing pwede? Naka-LED headlight lang, nakabusina, no? Stock regulator, walang pulley. Pwede po. Yun, okay po yun. Meron pa nagsasabi, naka-MDL pa, hindi sila nalolobat. Pwede po talaga. Kasi po malakas po talaga magkarga yung regulator ng ating sporty at salty. Ewan ko lang kung bakit dito. Talagang hanggang 12. Hindi ko na talaga na-videohan dahil... Pero testigo yung may-ari, sir. Testigo po kayo. Binirit ko yung makina hanggang 12 volts lang, sir, di ba? 12 volts. Talagang hindi kinakaya. Oo. Pero nung nagawa na ni Boss Randel, okay na. Ayan na, nakita niya, di ba? Ayun. So, dumating to, hindi nagana sa push start ngayon. I-release natin, gumagana na sa push start. So, binigyan ko ng magandang deal si sir. Ayun nga pala, boss. Oo. Sige, sir. Banggitin mo yung tungkol sa deal. Ay, yung deal nga pala. Okay yung Boss Randel. Pagka may promo talaga siya. Kaya kung gusto nyo, promo ni Boss Randel, punta na lang kayo rito San Pedro po. Okay. So, surprise na muna yung promo. Kung mga gusto nyo malaman kung ano yung promo, PM nyo na lang po ako. So, sir, baka po may na-shoutout, sir? Yun, shoutout nga pala mga taga Southville. Southville, tsaka yung mga tropa dyan sa Paranaque sa trabaho ko. So, Yan. salamat. Okay po. Pedro Bolivar, peace po tayo mga sir. Thank you po, papaalam na ako. Sa lahat na sumusuporta kay San Pedro Bolivar, maraming salamat sa inyo. Peace out. God bless sa lahat. Thank you po. Ang sticker mo, huwag mong kalimutan.